Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara Asoy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa ingranding proposal ni Paolo Avellino and syempre tungkol na rin po dito sa iisang room ni Kim and Paolo na nasoko po ng mga fans. Pero syempre, bago po natin yung talakayin at pag-usapan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan po sa baba para maging updated po kayo at ma-notify ng mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon, dumako naman tayo sa pagbabasa ng comment na ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So, ang first comment nga natin for today ay si Miss Gertrude de Mesa. Shoutout po sa inyo. Sabi niya rito, si Bea Alonso ang dahilan ng hiwalayan ni Kim at Gerald at hindi si Maha. Bakit ko alam? Kim Gerald ako dati. Kaya sumama ang loob ni Kim kay Maha kasi BFF siya ni Kim at marami siyang nasabi tungkol kay Gerald. Thank you so much, Miss Gertrude de Mesa, sa inyong comment and magandang hapon po sa inyo. Ayan. And totoo naman na sinabi po ninyo, ang naging third party sa Kim Gerald before ay si Bea Alonso talaga. Ayan. Pero si Maha Salvador ay patungkol pa rin po kay Gerald. Kaya po nagkaroon ng hidwaan si Kim at saka si Maha. Kasi mag-BFF sila pero no girl code itong si Maha. So kung inyong isi-search din mga kakimpaw, yun talaga naging dahilan na kung bakit po nagtampo or sumama ang loob ni Kim kay Maha. Kasi nga BFF sila tapos makikipag-date siya kay Gerald at makikipagrelasyon. Di ba ang dami na pong nasabi ni Kim kay Gerald, ganto ganyan. Tapos magiging sila. 'Di ba? Ang sakit noon bilang friend. Ikaw yung iniiyakan, ikaw yung sinasabihan ng problema, tapos ikaw pala yung sasalo sa ex niya, siya pala yung sasalo sa ex mo. So when nagdaan na siya kay Bea Alonso, but it doesn't mean na wala na. Kumbaga, malinis na tong si Maha. Kasi kahit pa si Bea, kahit pa si Bea, naging third party, mga kakimpaw. Girl code, kapag ka-ex ng best friend mo, wag mo nga tatalunin, di ba, mga kakimpaw? Kaso tinalo ni Maha. So, wala na, sira na yung friendship nila. Dami niya lang sumbong, dami niya lang iyak. Tapos ganyan, no girl code, walang respeto sa pagkakaibigan. Like, maski ako hindi ako makikipag-jowa sa ex ng best friend ko, lalo na nakikinig ako sa nakikinig ako sa mga iyak niya, problema nila, alam ko yung mga naging problem nilang dalawa, di ba? Anyway, bakit ba natin ito pinag-uusapan ngayon? Nakakaloka. Anyway, sabi naman dito ni Miss Norma Cole, grabe ang mga bashers, walang ibang nakita ko hindi kipi, nakakaawa na. Alam mo Gandara, galit ako sa mga bashers below the belt na. Aywan ko ba na aapektuhan dahil siguro mahal mo ang couple neto. Bashers, alam ko darating sa inyo ang big karma. Gandara, salamat sa nakakainis na ayuda tungkol sa mga bashers. God bless you always. Sabi naman ni Miss Lydia Esteban, bashers daming inggit sa Kimpaw. Mga artistang babae ayaw maghirap pa. Usaping Paolo para umangat sa showbiz. Ay, may point kayo dyan, Miss Lydia. Mga ayaw ata maghirap, mga Kimpaw. Kaya panina lang ang tiket sa mga sikat. Yan yung pagpupursige na kanilang paghihirap na, tawag doon, kanila pong definition ng paghihirap, yung dumikit sa sikat, mga kakimpaw. About naman dito sa committee, Miss Norma Cole, natawa ako kasi nakakainis na ayuda tungkol sa mga bashers. Maraming salamat. Kasi naman, nakakainis talaga itong mga bashers na to.
Kumbaga, sila na lang ng sila ang lumalabas sa newsfeed ko, sa X. Ang toxic na talaga mga kakimpaw, sa Blue App, sa, pati po sa, sa threads, nandun na rin po sila, grabe. Nagkakalat po talaga sila. Mga nagkakasik ng lagim. mga nagpaparami ng lahi. Kaya kahit saan na lang, nandoon po sila mga kakimpaw. Hindi po titigil talaga yan mga kakimpaw hanggat hindi nila nakukuha yung goal nila natutupad, which is ang sirain sina Kim and Paolo. Yan talaga yung goal nila mga kakimpaw. Well, sorry na lang, 'di ba? Sorry na lang dahil hindi po 'yan mangyayari kasi sina Kim and Paolo sa patatag lang po ng patatag, patibay lang po ng patibay, parami ng parami ang kanila pong mga projects. Actually, hindi na nga po mapaghiwalay yung dalawa. Magkamukha na nga daw eh. Sabi nga po dito, ayan, nagme-merge na talaga sila as one person to me. Kasi naririnig ko na si Kimi sa post niya. Alam niyo, marami tayo na tingin nga si Kim Chiu yung nag-post mga kakimpaw. So, hindi na lamang po sila magkamukha. Parang isang tao na talaga silang dalawa. Hindi na lang magkamukha. So, sa mga post, nakikita natin na si Kimi sa mga post ni Pao. Naririnig natin ang boses niya sa post ni Pao. And, kapag may event ang isa, hinahanap talaga parati po ang isa. And andun din po yung mga Kimpaw Lanchas na para bang kompleto ang Kimpaw. Na para bang magkasama. Tulad na lang ng event ni Paolo dito sa Oriental Mindoro. Na kahit mag-isa lang si Paolo doon, hindi niya kasama si Kim. Solo lang po yung event na yon, and nandun din po ang mga Kim Pao fans nakasuporta na para bang kasama si Kim Chiu. Anyway, speaking of patibay ng patibay, palago din po ng palago sina Kim and Paolo. As in, eto nga po nominado na naman sina Kim and Paolo for Seoul International Drama Awards. Last 2024 nga, nominado sila, then naulit na naman ngayong 2026. So, noong 2024, nakuha ni Kim ang award. Ngayon naman, sana si Pao ang makakuha. Sabi nga rito, ayan, from Linlang to the Alibay. O, diba? Lumalago talaga ng lumalago lang po ang Kim Pao. From Linlang to the Alibay, vote for Kim Chiu and Paolo Avellino, honoring our word. And with Kim's blessings, I will vote for Paolo this time. Thank you, Kim, for being supportive and for being Paolo's cheerleader. Hashtag Kim Chiu, hashtag Paolo Avellino, hashtag Kim Pao. So, ayan, ganyan po ka-unstoppable sila Kim and Paolo. Talagang lang po sila, lumilipad ng matayog at hindi po bumabagsak. Nananatili lang po sila na nasa taas na para pong mga bituin, mga kakimpaw, di ba? Mula nang sila po yung magsama since day 1 hanggang ngayon, talaga pong tuloy-tuloy lang po ang kanilang proyekto, ang kanilang pong kasikatan, ang kanilang endorsement. Siyempre, pagkilala din international, di ba? Tapos, napaka-successful pa ng kanilang world tour. So, saan ka pa? Nag-uumapaw na blessings. Samantala, next topic naman tayo mga kakimpaw. And, ito po ay patungkol naman po sa pag-angat ni Chinita Princess versus po kay Nadine Lustre. Ayan mga kakimpaw, panalong-panalo ang atin pong pambato, of course, na si Chinita Princess sa sportswear mga kakimpaw. Sabi nga dito, panalong-panalo si Kim Chiu versus Nadine Lustre sa paandar na This or That Sportswear Edition ng Kapamilya Channel. Yes, may pa-survey nga tungkol sa sportswear ni Kim and Nadine. Kung sino nga sa kanila ang mas better ang dating. At syempre, sa 130 na bumoto, lamang na lamang agad si Kim. Heto nga ang komento ng Fanny. Of course, Kimi, ang neat tingnan.
Ayan, si Kimi. Ang kinis at puti talaga ni Kim. Kim's natural charm and fresh vibe are truly captivating. Both are lovely, but Kimi's combination of charm, sweetness, and freshness is simply irresistible. Wow, grabe. Ang ano talaga ni Chinita Princess do, lakas po ng hatak sa mga tao, mga kakimpaw. Ang ganda kasi ng vibe ni Kimi. Good vibes lang talaga ang ano ng aura niya. Tapos ang fresh pa niya tingnan, mga kakimpaw. At saka iba talaga si Kim. Alam niyo yon, kapag kanyang botohan, ako wag na wag niyo isasama si Kim Chu dahil sigurado matatalo talaga yung mga manok nyo. Si Kim na lang talaga ng si Kim parate. Kasi talagang iba po ang charm ni Kim Chu. Anyway, sabi pa nga po dito, Kimi, especially the color, nakaka-good vibes ang energy to exercise. Philippines is the hot country, so Kim's attire attracts me more. I like Nadine, but Kim is more attractive on her sportswear. Mas may spark at very fresh look ni Kimi. They are both equally beautifully and but Kim has a natural, charming, sweet, and refreshing aura. Kim's charm, sweetness, and fresh vibe make her stand out. Kim looks lean, fresh, and radiant. Nadine is okay, but she looks heavy and mature. So, ayan po ang sagot ng mga tao. Talagang si Kim dahil ang ganda, napaka-refreshing nga lang naman talaga ng aura ni Kim. Anyway, sabi pa dito, well, marami naman ang pumalag dahil hindi nga nila bet na pinaglalaban, na pinagkukumpara ang mga artista tulad din na Kim at Nadine. Kailangan ba talaga may comparison? No need to compare. Both are pretty with their own unique personality. Well, samantala dito naman tayo ngayon mga kakimpaw sa proposal na to, mga kakipi, na nakita natin sa Blue Up, sa post po ni Showbiz Buzz, kung saan pinusuan nga po ito ng mga fans, and grabe, sana nga daw po ay mangyari ito in real life, tapos ma-announce po, ma-share po sa publiko, mga kakimpaw. And for sure, kapag nangyari nga daw po ito in real life, ay grande ang proposal. Grandeng proposal ang gagawin ni Pao kay Chinita Princess. Ayan, kasi nga, mayaman naman si Paolo Avellino. Kayang-kaya niya po yan, mga kakimpaw, para mapasaya niya si Kimi. Diba? At saka para sa classy woman kagaya ni Chinita Princess, 'di ba? I-deserve po niya ng ingranding proposal, mga kakimpaw. Pang ano talaga, pang royal couple, pang royal wedding, ganon. Anyway, sa vlog naman nga po ni Chinita Princess, syempre hindi po nakalagtas sa matang agila ng mga Soko team na mala NBI na nga po kung mag-imbestiga, mga kakimpaw. So, ayan nga po, napansin nga po nila na iisa na lang talaga ang room nila Kim and Paolo. Ayan, makikita niyo po dito. Lagi pong magkasama sa isang room, sa dressing room, ang Kim Pao, kasi nga po, magjusawa na. And buti nga daw po kasama to parate at talagang pinapakita na nila ang kung sino talaga sila sa likod ng camera, mga kakimpaw, di ba? Lagi nilang pinatutunayan ang mga allegations ng Kimpaw Lancia na iisa lang talaga ang tent, ang dressing room, iisa lang talaga sila, mga kakimpaw, pati gamit. Si Pao nakikipabango na rin kay Kimi. So yun lang po muna guys sa ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.